Isa sa napaka-interesanteng katanungan ang usapin patungkol sa pag-aasawa ng higit sa isa o ang tinatawag na polygamy. Pero alam mo ba na may isang lalaki ang nagkaroon ng 700 asawa at 300 pang babae? Sino ang lalaking ito at paano siya nagkaroon ng ganon karaming asawa? At yan ang pag-uusapan natin. Ating kilalanin si Haring Solomon, ang pangatlo at ang huling hari ng nagkakaisang kaharian ng Israel na siyang anak ni Haring David sa asawa nitong si Bathsheba na dati namang asawa ng Hiteyong si Urias na ipinapatay ni David upang itago ang ginawa nitong paggagaw kay Bathsheba habang si Urias ay nasa labanan. Sa mga hindi nakakaalam ay sinulat ni Solomon ang awit ni Solomon, ang aklat ng mga ngaral, pati ang karamihan sa salawikain sa aklat ng kawikaan. Sa katunayan ay marami ang nagdududa sa ginawa niyang pagsulat sa aklat ng mga ngaral. Pero si Solomon na nag-iisang anak ni David na naging hari sa buong Israel, Jerusalem at napakaraming paglalarawan sa may akda ng mga ngaral ang tumutugma kay Solomon. Si Solomon ay naghari sa loob ng 40 taon at nang siya ay maupo sa trono ay kanyang hinanap ang Diyos kung saan ito ay nagpakita sa kanyang panaginip at nangako sa kanya ang kahit na anong hilingin nito. Kung kaya't pinili ni Solomon ang pag-intindi at pag-unawa, humiling siya sa Diyos na siya ay tulungan upang pamahalaan ng mabuti at maayos ang kanyang mga tao. Nalugod ang Diyos sa kanyang kahilingan at ito ay ibinigay kasama ang dakilang kayamanan, karangalan at kahabaan ng buhay. Sa katunayan, si Solomon din ang pinakamarunong at pinakamayaman sa lahat na naging hari sa buong mundo. Bukod pa dyan, siya ay binigyan din ng Panginoon ng kapayapaan sa lahat ng nasasakupan ng Israel sa mahabang panahon ng kanyang pamamahala. Alam mo ba na siya ay sumulat ng napakaraming mga awit at kawikaan, nagpatayo ng napakaraming gusali at mga proyekto, kabilang ang mga barko at nagkamal ng tonel-toneladang ginto mula sa Ophir. Maaaring ang pinakamahalagang proyekto ni Solomon ay ang pagtatayo ng templo ng mga Hudyo ayon sa tagubilin ng kanyang amang si David. Sa taglay niyang karunungan at kayamanan ay nagkaroon siya ng 1,000 babae sa kanyang buhay kung saan 700 ng asawa at 300 pang mga babae na atin namang mababasa sa aklat ng mga hari, Kabanata 11, 3 berso. At siya'y nagkaroon ng 700 asawa na mga prinsesa at 300 babae at iniligaw ng kanyang mga asawa ang kanyang puso. Marami sa kanila ay mga dayuhan na nagtulak kay Solomon na sumamba sa mga Diyos-Diyosan na labis na ikinagalit ng Panginoon. Sa 1,000 babae, sina Ama na isang Amonita ang nag-iisang asawa ni Solomon na binanggit sa aklat ng mga Hebreo sa Biblia ang nagkaroon ng anak kay Solomon. Umibig si Solomon sa maraming dayuhang babae. Bukod pa sa anak ni Paraon, nag-asawa siya ng mga babaeng Moabita, Amonita, Edomita, Sidonyo at Hiteo. Ipinagbabawal din ng Diyos sa mga Israelita ang mag-asawa sa mga banyagang ito dahil siya ay ililigaw ng mga ito at hihikayatin ng mga ito na sumamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Ngunit nahulog ang loob ni Solomon sa mga babaeng ito kung saan nagalit ang Diyos kay Solomon dahil sa ginawa niyang ito 2 beses nagpakita sa kanya ang Diyos at pinagbawalan siyang maglingkod sa mga Diyos-Diyosan. At dahil si Solomon ay sumira sa kanilang kasunduan at sinuway ang utos ng Diyos, ay sinabi nito kay Solomon na aalisin niya ang kaharian sa kanya. Ngunit alang-alang kay David na kanyang ama ay hindi niya ito gagawin habang siya ay nabubuhay. Sinabi din ng Diyos na magtatatag siya ng mga kaaway laban kay Solomon na magiging dahilan ng napakaraming kaguluhan sa nalalabing buhay ni Solomon, kung saan nagsimula ring magrebelde laban kay Solomon si Jeroboam na magiging kauna-unahang hari sa 10 tribo ng Israel. Bagamat tumakas muna ito, ang kaharian ni Solomon ay nahati sa ilalim ng pamumuno ni Jeroboam. Sa kwento ng buhay ni Solomon, tulad natin na hindi perpekto at punong-puno ng mga pagsubok,
ay dapat nating matutunan na ang buhay na malayo sa Diyos ay buhay na walang katuturan at kabuluhan. Dahil isa ako sa naniniwala na anuman ang taas ng ating pinag-aralan na abot na tagumpay sa ating buhay at dami ng kayamanan marahil sa pananaw ng Diyos ay hindi na ito mahalaga. Dahil ang kanyang paghuhusga ay nakabase sa pagsunod ng isang tao sa kanyang mga kautusan. Ngayong alam mo na kung sino ang lalaking nagkaroon ng 1,000 asawa, ay ano ang opinion mo tungkol dito? Comment down below.